wala. They're looking to Alan Gaedic, no, para doon sa kanyang mga puntos, especially when you need a veteran sa mga ganitong klaseng close games. Yung hinahanap kay Alan kanina, yung instant offense niya, pero wala pa po sa ngayon. Pasa na naman, same play. And Andy Siegel, +1 na naman para kay Eric Reyes. And Siegel motioning to the bench. Tama yung sinabi mo kanina, masyado sila nagtuon ng pansin kay Taulaba that they totally forgot that they were up against 5 people, not only at Taulaba. Yes, and the way this team is playing, kahit wala si Taulaba, wala siya sa loob ngayon, pero ganda pa rin ang nilalaro nila because they're playing as a team. Gaedic, the assistant coach, the playing assistant coach in the ball game. Ito, may magandang compliment dito kung magagamit ng Limardo. Alan Gaedic is free. Alan Gaedic shoots into the misses. Ando si Locsin, pinwersa sa ilalim. Siegel will pick up foul number 4. So this is a major turn of events. Napakaagang 4 fouls nun dahil itong si Andy Siegel is playing well on defense, playing well on offense, giving up the assist pass. But this time, big problem because he has 4 fouls. So labas ka muna, matatagalan bago siya makabalik. Ang problema, pagbalik ba nito, ganito pa rin siya kainit. Ano? Dahil talagang forsado siya umupo ng matagal sa bench pagka ganyan na sitwasyon. So hindi magagamit ni Eric Altamirano ang kanyang vaunted Twin Towers. Pero ito ang chance para sa mga kagaya ni Brian Cahol to shine. Missing the free throw is Noli Locsin. Yes, coach. At ito rin ang chance para sa Barangay Ginebra na umusad ng konti dahil 17-point lead na to. So with Andy Siegel who's playing well na naka 4 fouls, kailangan sila naman ang medyo mag-rally rito. Valdavid is back into the ball game. Naka-pick up ito ng 3 quick fouls kanina. Yes, marami-rami na nagamit na tao ni Coach Altamirano dito, trying to maintain the intensity they want on defense. Sampu na yung binubuhay niya. Back-to-back 3-point baskets. And Lago rings the bell from PLDT range. Tama ka ro, kasama Chino, maring yan ang sagot. Wow! Ayan pa isang sagot. At ngayon, nabubuhay na ang Barangay Ginebra na parang nakatulog kanina sa first quarter. Ito na yung sinasabi nating crowd, na-involve na sila rito dahil gumanda ang laro nitong si Elmer Lago. And Alan Gaedic, pag ito dinidepensa mo, napakadami ng court sabi. Alam mo talagang gayot na sa laro. Mamaya mag-uusapan natin. Alan Gaedic and his all-court sabi. 36-23 ang score. At yung court sabi na yun, ano lang yun sa Tagalog Gulang, ika nga. Yun, lang magu si Alan. Ayun. Ayan, pamandahan ka ba? Hindi lang makita ni Alan yung stroke niya, but ito si Alan Gaedic, once he get the feel of the ball, pumandahan na kayo at sasabog yan. Tsaka antipid sa kilos niya, yung kilos niya walang nasasayang talaga dito kay Alan Gaedic. One of the all-time best dito sa liga. Taulaba, first field goal, and it came with 5 and 35 dito sa ating second quarter. Kaya sinasabi natin sa depensa ni Marlo Aquino, inatrasan siya ng inatrasan ni Asi Taulaba, wala siyang magawa dahil hindi ko alam, mahina katawan nito o talagang magaang lang siya para kay Asi Taulaba. Ito na naman si Taulaba, faking, and he gets 2 quick baskets at almost same position. Ito, ang laki na ng problema, nakascore na ng 6 points but nabawi naman itong Mobilite sa kanilang mga pasa kay Taulaba. At saka hindi maka-opensa ng ayos itong Barangay Ginebra dahil sa backcourt pa lang sinisira na ng Mobilite yung kanilang opensa. And again, a forced situation, Locsin kicking it out pero sa kamay ni Solis na naglag. Open is Francisco. He'll take this anytime. Dapat itinira na, libreng-libre na siya Para, alam niya, yung finishing kick mamaya, kailangan sariwa pa ang mga paa niya. Pwede rin yun. Tsaka he's trying to avoid his fouls. Ayan na naman siya. Puro kulang. Hindi na tumalon yun, Pwede ba pag-aralan niya? Paturo tayo kay Alan. Ibang klase yung coach. Oo, hindi na tumatalon. Wala. Yan ang Alan Gaedic that we know. At saka yan ang talagang scorer. Yung mentality ng scorer. Si Taulaba. All away. That's short. Rebound na ito. Nagkakaroon ng, again, signs of life. Itong kupunan ng Ginebra. Yung sinasabi natin na sa coach, you set mini targets, Gaedic. Wala. Hindi talaga niya makakuha yung range na ba. Pero mabuti rin yung ginagawa ni Alan Gaedic. They're trying to look for other offensive options. Alam niya. Ayun, sabi mo, bukas. Al Solis is open at
pagka tumitira ng ganun yun, parang nakikita mo ng darating at darating hindi mo mapipigil. Alam mo, pagka hindi ka na, wala ka sa mukha ni Al Solis, pagka tinitira niya yun at malayo ka, ilista mo na. Ayan, still looking for his first field goal. Noli Locsin and Al Solis. Yan ang talagang masasabi natin na ginagawa. I remember noong 1992, at sa champion nyo lang yata yun. Ngayong Swift, no? Nandito kami, may parang sports fest kami sa Vintage Sports din. Katatapos na ng championship, may bakat-bakat pa nga ng champagne doon sa sahig. Alam mo siya, nakita ko una nagsushooting dito, wala bang At actually, swerte pa ron si Van David dahil meron na siyang 3 foul. Hindi siya natawagan ng foul. But on the other hand, pagbalik, hindi siya yung naging cost turnover. A steal again. Si Lago naman at si Alan Keidig ang nagtulungan doon. Kailangan, ano lang no, kung mabababa nila to 10 points, malaking bagay. We're talking about Ginebra dito. Oh yes, and there's only 2 minutes and 6 seconds left dito sa second quarter. Unti-unti, ayan, si Noli Locsin, maaaring ito na nga umpisa ng kanyang opensa rito. 2:03 na second quarter, dumating yung kanyang first field goal. Ito si Asi Taulaba, parang point guard ang laro ngayon, galing sa labas. Hindi na mahirap sa kanya pag kumakansa dahil ang laban. On a fall away ng lamig na. Kamay nitong si Jeffrey Carriazo. He had 10 points doon sa first quarter, 0 dito sa second quarter. Natarapasa ni Alan, eksakto! And delivery completed. That's Alan Keidig for you. Yun ang mahirap yung sinasabi natin. A player who can hurt you in so many ways. Either shooting or passing, yes, coach. Maganda yung recognition doon ni Wilmer Ong dahil nakita niya, nahuli itong si Asi Taulaba sa pagbaba. So, kumat siya, alam niya, bibigyan siya ni Alan. Wow. Again, a steal, Carriazo. Ito na, Wilmer Ong, tama ang desisyon. Huwag madaliin. And that's a sign of maturity dito kay Wilmer Ong, ha? Kung dati-dati, bibirahin niya na yun. Yes, meron signs of tiredness dito kay Asi Taulaba dahil nahuhuli siya sa pagbaba. Binalikan ni Noli Locsin ang bola, forcing the issue. Carriazo putting on the Jets. Sinakyan, Elmer Lago. Takedown on Jeffrey Carriazo. Ibig sabihin, pagka maganda umpisa mo, 60%, malaki-laki na chance mo. Dahil pagka ganun, nakaka-pad ka ng dito, nakaka-umunan ka. So meron kang parang allowance, no? Yes. Kung mag-dip man ang ball game mo, give away 6 points at least, no? Pwede ka pang bumawi ulit. Locsin, bubundol. Locsin. Nautakan niya si Asi Taulaba. And he apologizes to Taulaba ng kanya. Wala naman siyang choice, eh. And yes. Yun ang quick thinking, no? Sa mga players na katulad ni Noli Locsin. Yes, in-anticipate actually ni Asi Taulaba. Alam niya, bibigyan siya lang gano'n. Pero malakas lang masyado talaga yung bato ni Noli. Tibagan pa nga mo gusto mo. Noli Locsin losing his footing. Nadulas, eh. Yes. Noli Locsin is slow in getting up. Pang-power tinatawag ni Alan Keidig. And Alan Keidig tripping itong si Patrick Fran. Ito si Patrick Fran, makikita nyo merong yung kanyang left thumb is heavily taped, no? Naka-tape yan kasama sa kanyang wrist halos. Last November, napunit, yung nawala sa pwesto yung kanyang left thumb. Nakita pa natin yan on video kung paano sumunod yata siya noon kay Danny Ildefonso, no? Lumipat yung parang napunit yung kamay. Talagang kitang-kita mo, wala sa lugar yung kanyang matakihin nila si Val David. Tumutingin sa shot clock, sabi 7. Val David almost travel. Ito, wala ng oras. Tumira ka na, mauubos na yan. Ayun, na-shoot. Muntik pang makalason. Hindi na po, hindi na umabot. At ang lamang po ng kupunan ng Moby 9 is at 14, 47-33 at the end of the first 2 quarters. Ang kupunan ng Ginebra, naghanap ng paraan para makakabalik dito. Dito po sa second quarter nangyari, nakita na natin pinasok si assistant playing coach, no? Si playing assistant coach, si coach Alan Keidig, at medyo yung first 3 attempts na hindi pumasok, medyo minamalas pa rin. At pero maganda nangyari naman sa inyo, 4 fouls na tong si Andy Siegel. Kaya nga lang, tambak pa rin 47-33. Parang wala rin. Meron pa isang point doon na doon sa depensa parang nafu-frustrate na yata kayo Ano bang tumatakbo sa isip niyo ng mga panahon na 'yon?
Kasi yung katulad yung isa, yung pag-drive ni Dati Eric yata Reyes. yun eh, oo. Oo, biglang All gumaling counted. bigla si Eric Reyes. Eric, hindi, kasama na si Eric eh. Pero parang frustrated na ba kayo at this point? Yun nangyari doon, parang sobra namin inaano si Andy, yung dalawang malaki, kaya yung iba, Iba na nakakalusot na papabayaan. Oh, ikaw nga bumabantay nun Oo kay nga eh. Eric. Ikaw pala nagpabaya. Pinalusot na, pinaul pa. Pero ano nang medyo nawawala na ba kayo ng pag-asa itong ganito? Kasi kita nyo parang gigil na gigil itong Mobile Line eh. Talagang ready silang talunin kayo nung dito sa first half kasi ang ganda pati yung shooting percentage nila. Oh, defense, 55%. offense, Oo, anong lagay nyo nun? Anong naisip nyo nun? Yung sa amin naman kasi sanay kami sa ganun. Sanay kayo sa Sanay sa tambak. Kumbaga sa ganun. bida sa Oo. pelikula nagpapabugbog muna sa umpisa. Kaya yung mga nangyayari doon. So hindi pa kayo kinakabahan. Hindi naman, kaya lang yun nga lang ang pangit kasi parang ang hirap 'di ba pagdating sa endgame. Parang kailangan mo talagang Laki ng habulin. pumukpok ng gusto eh. Na unlike pagka umpisa pa lang, 'di ba? So, yun, parang sanay na lang talaga kami siguro sa ganun. Medyo na Alam mo naman, pag nasimula ni Balshit yan, tuloy-tuloy na yan mamaya. tayo. Okay, tignan natin makabawi kaya ang Barangay Ginebra pagdating sa ating second half. We'll take another short break. Pagbabalik po namin, papanoorin na natin ang third quarter action. Nagbabalik po ang PBA Greats at syempre dahil ang title ng show natin, PBA Greats, kasama natin tatlo sa mga great players ng PBA dati, Noli Locsin, Val David, at syempre Richard Del Rosario. Sasama ko na sarili ko, ako host eh. Di ba? At, alam mo, bago natin pag-usapan yung papasok na ng third quarter, no? Kasama natin yung mga teammate nyo dito sa team na to. Tulad si Wilmer. Ano ba ginagawa ni Wilmer ngayon? Nakaupo lang, interest sa bangko lang. Interest ng interest. Ganun ba? Pero yung mga galit totoo yun. Maganda palang magandang negosyo yan. Sino pa ba nandyan? Si Benny Cheng. Si Benny yun. Furniture, sir. Furnitures. Maganda yung kita dyan. Mas malaki pa yung kita niya ngayon kaysa yung sweldo niya dati. No? Pwede. Sino pa ba? Si Merwin Costello. Wag kayong bibili ng kotse ron. Buy and sell. Buy and sell siya. Buy and sell. Wag kayong bibili ron. Bakit? Tatagasan kayo ng langis. Baka nga speaking from experience ka. Maraming binenta sa akin yan eh. Si Elmer Lago naman, nasa States. Shuttle yata siya eh. Oo. Bilas ko yun eh. Si Elmer. Kumusta na ba Partner siya? mo rin si Dwight, di ba? Oo, sa bar. Si Elmer, okay, doing good rin. Buy and sell. Build and sell. Buy and sell ng bahay. Hindi naman kagaya nung kay Merwin. Hindi, wala. Tagas sa bubong yung dito kay Elmer. Eto, papasok na tayo. Tamba kayo dito First half. As usual, As usual. Ano nangyari sa dugout? Kung natatandaan nyo pa, alam mo. Galit si siyempre. Noli. Noli ang galit. Wala ka nang ginawa nung first half. Ikaw pa Galit ako eh. Kaya galit ako. Wala ako na-shoot. Okay. Ano bang mood dun sa dugout nyo nung halftime? Medyo madilim nga yung mood dun eh. Pero sabi lang ni Coach, pagkakatanda ako ni Coach Rino, maidikit lang yung game muna eh. So, tas yun, matsan yung aggressiveness nila. Kasi talagang makikita mo dun sa game, talagang parang walang kalatoy-latoy. So, yun, matsan lang yung aggressiveness nila, tas maidikit yung score. Okay. Tignan natin kung ma-match nga ng Barangay Ginebra ang aggressiveness ng Mobile Line at kung makadikit sila pagdating ng third quarter. Ito ho ang bayan ng Superstars kung saan pinanonood natin ang last game ng quarterfinals. Hinihintay natin dito ang susunod na semi-finalist as Ginebra unable to break the press again. Ayun na naman, So ka-open pa lang po ng ating third quarter, kinailangan kagad tumamot si Val David dahil wala na siyang magagawa. Na-trap na siya nung depensa ng Mobile Line. Ang naubos nila doon, ayan, 8 seconds na lang ang shot clock nila. So ang laki na nang naubos doon sa kanilang shot clock. David forced to take a bailout shot. He misses. Yun ang problema, no? Forced to take yung mga low percentage shots kasi yung press, nasira na yung rhythm nyo dahil kinain na nila yung shot clock nyo. Ayun, tumbok mo yung pangyayari doon. Ito, tutuwa na naman. Wilmer Ong, again sacrificing himself
At yun ang maganda, si Mardo will pick up the rebound. Wilmer Ong will try to push Taulaba out yung kanyang sweet spot. Aquino will pick up yung missed field goal. Yun ang ideal situation for Ginebra. Ayan pa, ideal situation. Noli Locsin to connect. Hinihintay natin yung explosion niya. Remember that he is averaging 17.5 points per ball game. Dito meron lamang sa